Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. Ngayong araw ay ika-23 ng Agosto 2026, Philippine Standard Time, 1:24 ng hapon. So ang inyong host ay maghahayag lang ng saloobin. This is about the action taken of the Armed Forces of the Philippines in reviewing or checking the policies governing recruitment, promotion, and awards of all reservists in the Armed Forces. Guys, kamakailan lang ay naghayag ng Armed Forces of the Philippines na magsasagawa ito ng komprehensibong pagriripaso sa mga umiiral na polisiya at pamamaraan sa recruitment, promotion at pagkakaloob ng mga parangal sa mga miyembro ng reservist o tropang nasa reserve force. Layunin ng hakbang na matiyak na ang lahat ng proseso ay alinsunod sa tinakdang pamantayan. May sapat na dokumentasyon at siyempre nakabatay sa tunay na merito at serbisyo. Ang naturang desisyon o pahayag ay bunsod sa lumalaking interes ng publiko at mga katanungan kaugnay ng paggamit ng military awards, badges at insignia ng reservist. So kasi lately may pagtutol, di ba? May violent reaction yung mga military officers, mga tired sa katauhan ni na Colonel Acop at saka Brigadier General Pukis. Di ba? Na question nga yung nakita nilang pagsuot ng awards ni former Congressman Michael Mickey Romero. Okay? Anyway, tatalakayin natin yan. Nauna nang inanunsyo ng Philippine Air Force actually bago ang AFP. Noong ika-17 ng Agosto, nag-anunsyo na ang Air Force na paigtingin nito ang patakaran sa pagkakalob ng awards at pahintulot sa pagsuot ng honorary badge at insignia. Ayon sa PAF, ang bawat medalya o badge ay isinusuot sa military uniform ay dapat may kaukulang GO, yung tinatawag na General Orders, at siyempre may documentation na nagpapatunay na sa batayan ng pagkakalob nito. Which is, totoo naman yung pahayag ng Philippine Air Force. Okay? At kalaunan, noong nakaraang ika-20 ng Agosto, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines. Ito, Armed Forces of the Philippines na mismo. Na pinalawak na nila yung review. Isinama na yung recruitment. Ito, importante dito promotion, conferment of awards bilang bahagi ng pagpapatibay, di ba, to protect the integrity, di ba, integridad, meritokrasya o meritocracy and credibility ng sistema, di ba, ng pagkilala sa reserve force. Okay? So, again, nangyari nga ito dahil nagkaroon nga ng public discussion matapos kumalat nga yung mga larawan, di ba, ni dating party list representative at PAF reservist Michael Mike Romero, kasi Brigadier General pala si Boss Mike. Actually, si Boss Mike, maliban sa congressman, kilalang kilala itong negosyante at super yaman. Kaya ako, hindi ko rin ina-expect na reservist din pala ito. Pero it's good kasi kahit paano, di ba, nakatulong siya sa Philippine Air Force. Pero ito nga, napansin, di ba? Siyempre may katwiran naman yung mga senior natin na pumansin, yung mga retirado na military officers. Okay? Kasi yun nga, super dami daw ang decorations. Ang daming kurkurantong na suot niya. Kabilang ang mga insignia na may kaugnayan sa, siyempre, military service at yun, Valor. Nabanggit pa kasi yung Medal of Valor na humantong nga doon sa katanungan ng mga bumatikos na stolen Valor. Ibig sabihin, nakuhang parangal sa military na wala namang hindi namang karapat dapat. Kasi, siyempre, ang Medal of Valor, medalya nga ng kagitingan, di ba? Gallantry Award yan. Mga tropa nga mga classmate nga nating musang at
ng mga antigong military officers, di ba? Nakaupo pang mga yan, no? Wala yata ni isa sa kanilang nakakuha ng Medal of Valor. Tatanungin ko pag nagkaroon kami ng reunion. So, mga musang pa ang mga to. Anyway, itinanggi naman ito ni Romero eh. 'Di ba? Ang nauna niyang pahayag, 'di ba? Iginiit niya na ang kanyang ranggo, appointment, awards ay lehitimong ipinagkaloob sa kanya ng military authorities at sinabi niya nga hindi naman niya hiniling ito. Sila ang nagbigay sa nasabing recognition kaya tinanggap niya. Nagbigay nga tayo ng actually paunang saloobin dito, isinulat natin, pinablish natin sa natin. Na ang binanggit natin doon na siyempre si Boss Mickey naman, matalinong tao, alam niya naman na sana tinignan niya rin kasi, di ba? Hindi porkit ibinibigay, dapat inanunan niya. Tinanggap na niya kaagad without validating. Kasi siyempre, alam naman natin, marunong yan pagdating sa ganung usapin. So, anyway, siguro naman, alam niya, ay karapat dapat din lang siya. At dininay na naman yung dininay niya naman yung Medal of Valor. Kasi yun yung inaano din natin. Kasi siyempre, okay, it's good na marami siyang awards, pero wag naman sana yung Medal of Valor. Kasi may violent reaction yung mga tropa dyan. Okay? Okay. So, medyo tayo. Moving forward, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na it doesn't mean that there are illegal move, di ba? Or inappropriate action. Kasi siyempre iniimbestigahan pa, di ba? Hindi pa naman napapatunayan kung gagamit tayo ng mas magandang term, legit o hindi legit, di ba? Ang nasabing award. Pero at least kasi ito ay nagiging avenue para masurin na rin, di ba, yung existing policies kasi baka masyado ng luma, obsolete na, ika nga, at baka meron na talagang babaguhin. Kaya may advantage din kung bakit nagkaroon ng isyong ito. Sa part naman ni Congressman Romero, ito, isa rin ito na hinangaan natin kasi noong pumutok yung issue, nag-file na siya ng resignation. 'Di ba? Na sa tingin natin maganda kasi at least mabigyan ng pagkakataon yung pamunuan, 'di ba, ng PAF, Reserve Command kasi sila naman ang dito na makapag-imbestiga. Although tayo ay nanghihinayang din kasi sa tingin din natin kailangan din ng ng reserve force si Congressman Romero, pero nandyan na yan nandyan na yung issue, kaya it's good. Best effort naman yon yung kanyang pag-resign. Although, it doesn't mean naman na since nag-file na siya ng resignation, automatic wala na siya. May proseso yan, mga kababayan. No? Yung iba, hindi alam. Pag civilian antique ka, hindi mo alam yon. Pero pag may background ka sa military, alam mo yon. Na, siyempre, i-review pa yan at a-approvehan pa yan ng pamunuan bago tuluyan na makapag-resign si Congressman Romero. Diba? So, anyway, bahagi naman yun. Proseso naman talaga. Pero, yun nga yung sinabi ko nga, ang kanyang status pala ngayon ay, ano bang status ang tawag dyan? Basta hindi pa siya, nag-file siya ng resignation pero under review pa rin yun. Kaya nga, siyempre, habang nagpapatuloy yung pag-review ng pamunuan sa kanyang inihaing resignation, dapat siyempre, itutuloy pa rin yung investigation to ensure that the integrity of the process, di ba, concerning the matter, lalong-lalo na dito nga sa reserve force ay siyempre maisasagawa ng maayos at mahusay. Kaya okay rin lang na nag-resign na. Anyway, para sa akin kasi, di ba, mahalagang hakbang ang ginawa ng AFP. Dahil ang usapin ito ay hindi lang naman tungkol sa isang reservist, di ba? Mas malawak na itong issue. Ito ay tungkol sa credibility at integrity ng buong military awards and recognition system. Di ba?
Hindi naman natin dapat agad sabihin na mayroong maling ginawa ang isang tao hanggat wala pang resulta. Tama din yun ng official review na isinasagawa. Ang dapat nating tignan ay ang mga dokumento, GO, records, procedure at pinagbabatayan ng bawat rank, promotion, award, advance. Kaya may paninindigan din si former Congressman Romero na sabi niya hindi naman niya hiningi. Kaya okay yun, maganda ito na at least na-review na. Kung legit ang award, makikita naman yung record, di ba? Pero I think so. Legit ang award dito. Ang bubusisiin na lang dito siguro is tama ba yung award na ibinigay? Di ba? In accordance ba ito doon sa nagawa ni former Congressman Romero na sa kanyang pagsiservisyo bilang head ng kasi head siya ng Northern Command ba? Siya ay wing commander ng Tactical Operations Wing, 'di ba? Reserve Force ng Northern Luzon. So napaka-sensitibo din ang kanyang hawak na posisyon. So yun yung sinabi ko. Yun yung punto ko, I should say. Na legit sigurado yun kasi may order. Ang na lang dito, bubusisiin na lang is tama ba? 'Di ba? Appropriate ba yung award? At guys, hindi rin natin dapat maliitin, 'di ba? Para sa mga kababayan, hindi natin dapat maliitin ang contribution ng mga reservist. Ang dami ding ginagawa ang mga reservist, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga aktibo. 'Di ba? Maliban sa wala silang sweldo, siyempre talagang tumutulong sila sa komunidad, 'di ba? Nagsiservisyo sila sa bayan. Walang sweldo 'yun, 'di ba? Kaya niyo bang gawin 'yun? 'Di ba? At saka may mga expertise din ang mga 'yan, 'di ba? Pagdating sa disaster relief and operations, 'di ba? Meron din 'yan sa mga maraming ginagawa ang reservist. Kasi siyempre kahit pinili nating hindi magpa-active sa RR, 'di ba? Kasi siyempre hindi nga tayo tumuloy sa armed forces. Hindi naman tayo naalis sa usaping dahil ito, 'di ba, yung ng mga reservist kasi noong nagpapatraining tayo ng mga guards natin na napakarami din naman daan-daan. Siyempre, DRRO, Disaster and Relief Operations, High Angle Rescue, 'di ba? First aid, 'di ba, yung mga outdoor firing. Yan. Diyan ako nakikipag-coordinate. Dati diyan sa NCR noong nandiyan pa si Captain Marquez, 'di ba? Panahon ni DND Secretary Gibo Chodoro. Kaya kahit paano, kahit nawala tayo sa armed forces, hindi tayo tumuloy, yung activity pa rin natin, hindi pa rin natin kasi sabi nga ng mga NCO ko, 'di ba? Mga classmate ko, kung ayaw mo nang magsundalo, 'di ba? Magpa-active ka sa RR para ma-promote ka. 'Di ba? Aabutin ka din ng hanggang lieutenant colonel diyan. Sabi na sa akin, for what? 'Di ba? Hindi naman 'yun. Hindi naman kailangan aabot tayo sa At saka ang iniisip ko, siyempre, bakit ako magpapa-promote hindi na nga ako tumuloy sa active service, 'di ba? Tama na 'yun. Siyempre pipiliin ko na lang na magiging civilian. At least kilala naman ako ng mga classmate ko Kilala naman nila ako Okay na 'yun sa akin, sapat na 'yun. Meron na akong napatunayan, 'di ba? So maganda nga rin ito, 'di ba? Itong review na ito, hindi naman hindi pag-atake ito sa institution, 'di ba? Sa reserve force. At least magkaroon ng pagkakataon na mapalakas yung sistema. Mas malinaw yung standard, mas maayos ang documentation at mas magiging patas, 'di ba? Ang mga proseso kasi again, hindi lang sa awards kasi ito 'di ba? Ako 1995
di ba, nag-attend ako ng pre-mobilization training ng reservist. At kasunod nun is yung disaster and relief operations. Magkasama kasi yun na training. At meron akong ranggo doon na technical sergeant. At ako ang communication officer ng batalyon. Yun yung designation ko that time eh. So, kasabi ko sa classmate ko, hindi rin tumuloy yung isang classmate ko na astig. Hindi nga rin siya nag-prove. Tapos lang siya ng advance. Ang ranggo niya kasi is staff sergeant. Sabi ko sa kanya, Bok, bakit hindi ka tumuloy? Nandyan ka na rin lang sa bayan natin. Mag-reservist ka kasi active that time yung reservist sa bayan namin. Ang sabi niya, ay, Bok, bakit ako magpapa-active sa RR? Mas mataas yung mga standby dito, master sergeant sila dahil bata sila ng politiko. Isamantalang tayo, ako advance or UTC graduate ako. Tapos, mas mataas yung ranggo nila sa akin. Hindi naman yata tama yun. Kilala ako na dito, cadet officer. Tapos, ngayon nag-reservist na ako. Mas mataas yung ranggo nila. Di ba? Kaya, may katuwiran din si classmate. Di ba? Hindi ko nababanggitin yung niya. Pero isa ito sa dahilan na gusto natin talagang ma-review. Kasi, actually, noong panahon ni Pangulong Duterte, nagpa-active ako sa RR 20 years na nakalipas. Kasi nakumbinsi ako, sabi kasi nila, uy, pwede kang magpa-active dito, magpakad dito, 5 years na. Mag-schooling ka muna sa Guam, sabi nila. Kasi ang laki na yung sweldo, sabi nila. Pero sabi ko that time, GM naman kasi ako that time sa isang security agency. Kaya, hindi, sige, para makatulong lang ako, mapalawak lang yung ko. Pero siyempre, nung nagpa-active ako, chinik ko kasi lahat yung records ko, yung RIDs, and so on and so forth. Active pa rin meron pa rin yung ID ko sa reservist La Union, ganito. May order pa ako, pero ang ginamit ko na nung nagpa-active ako sa RR is yung commission order ko. Kasi meron naman akong 6-digit na serial number, 0-132459. Yan. Ginamit ko yun. Okay pala yun. Siyempre sabi nila, ito na yung dapat na magiging serial number mo. Kaya, yan. Laging part ako ng NCR, Matata Pamunlas that time. Pero, siyempre nung nagretiro tayo sa security agency, umuwi tayo sa probinsya, hindi na tayo nag-renew kasi nandito na tayo sa Region 1. Isabi ka ng mga teachers ko sa school, dito ka na lang. Ayaw mo bang mag-commandant? I-recommenda namin. Di ba, yung mga dati kong TAC NCO na kung saan may contact pa ako, dito ka na lang sa Kwan. Pero okay na yun. Sapat na yun. Hindi na kailangan, no? Yun, no? Inistorya ko lang, no? At least, isa yun na sa rason na dapat talaga ma-review yung mga standard yan. Kasi kagaya nun, di ba? Advanced ROTC graduate. Kumpara mo sa tambay. Di ba? Dahil in-endorse ng politiko, mas mataas ang ang ranggo. Siyempre, ano naman ang mukha ni classmate, di ba? Na magpa-active sa RR. Di ba? Tinitingala siya dati nung nag-aaral siya. Tapos ngayon, mas mababa yung ranggo niya. Di ba? So, ano naman? No? Sa military service kasi, siyempre, ang ranggo may responsibilidad yan. Pero dapat, siyempre, kailangan mo din yan. Kasi prestige yan di ba? Pangit din naman, hindi din naman maganda na mas mababa yung ranggo mo, na mas mataas sa tingin mo sa sarili mo, mas mataas yung military training mo. Di ba? So, anyway, yun naman yung concern doon. At, di ba, nabanggit natin, ang ranggo may responsibilidad. Commitment pa nga yan ang medalya may kahulugan. Yan kasi yung kwan ang ranggo may kahulugan din. Kaya tandaan natin ang dekorasyon sa uniforme, hindi lang yan, yung mga korporantong, extra korporantong, hindi lang pampagwapo yan, di ba? Dapat may pinagmulan, may dokumentasyon, at higit sa lahat, siyempre, meron karampatang batayan. Di ba? So, nung nangyari na.
So, last note, ano tayo, no, sa huli, hindi dapat personalidad ang basehan sa pagkilala. Dapat serbisyo, merito, dokumentasyon at katotohanan. At kung ang EFP mismo ang nag-review ng sarili nitong sistema, that is very good. Di ba? May snappy salute for that matter. The most important now is hayaan natin silang, di ba, tapusin ang proseso para mailabas ang resulta para malinaw at patas at para sa kapakanan ng lahat. So, okay yung yung action taken ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa kasong ito, sa issue na ito. So, let's wait at titignan natin kung ano yung resulta at pwede din natin ulit ibabalita at bigyan din ng komentaryo. Okay? Hanggang sa muli.